So, back again to Bible reading, 6:31 p.m. So, balik ulit tayo sa huli nating binasa sa 1:9. Sa last nating huling binasa. Ang espiritual na pagkabulag. So, ano ang clue ninyo dito sa word na to na ang spiritual na pagkabulag? For me, spiritual na pagkabulag na sinasabi yung yung mismong spiritual nating life kay Lord ginawa nating bulag para sa kaligtasan na meron siya. Yung kaligtasan na binigay niya sa atin na nakakita na ang ating mga spiritual, ngunit ginawa natin itong bulag sa kasalanan muli. So dito naman aalamin natin yung tinutukoy na spiritual na sinasabi ni Lord na pagkabulag sa panahon niya. So let's go. Nabalitaan ni Jesus na ang pinagbawalang pumasok sa sambahan ang dating bulag, kaya hinanap niya ito at nang matagpuan niya, tinanong niya ito, "Sumasampalataya ka ba sa anak ng tao?" Sumagot ang lalaki, "Sino po siya? Sabihin niyo po sa akin upang sumampalataya ako sa kanya." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Nakita mo na siya at siya ang kausap mo ngayon." Sinabi agad ng lalaki, "Panginoon, sumasampalataya po ako sa inyo," at lumuhod siya at sumasamba kay Jesus. Sinabi pa ni Jesus, "Naparito ako sa mundo upang hatulan ang mga tao. Ang mga taong umaaming bulag sila sa katotohanan ay makakakita." So, dito pa lang sinabi na ni Lord. Sinabi niya na, "Naparito ako sa mundo upang hatulan ng mga tao. Ang mga taong umaaming bulag sila sa katotohanan ay makakakita. Ngunit ang mga nagsasabing hindi sila bulag sa katotohanan ay hindi makakakita." So, ito yung mga nagmamaang-maangan na alam na nila yung ino-offer ni Lord, pero tinatanggi nila sa kanilang kalooban, sa kanilang puso na si Lord ay kilala na nila o matagal na nilang alam na may Panginoon, pero ito'y binabaliwala nila. Narinig ito ng ilang pariseyong naroon at nagtanong sila, "Sinasabi mo bang mga bulag din kami?" Sumagot si Jesus, "Kung inaamin yung mga bulag kayo sa katotohanan, wala na kayong kasalanan. Ngunit dahil sinasabi ninyong hindi kayo bulag, nangangahulugan ito na may kasalanan pa rin kayo." So, sa part na to, tinamaan tong mga pariseyo kasi nagsalita si Lord sa pagtuturo niya na ang mga nakakaalam na sa kanya ay mga bulag sa katotohanan, at yung mga hindi sila bulag sa katotohanan ay hindi makakakita. So, ito yung mga alam na nila yung tungkol kay Lord, pero binabaliwala nila yung katotohanan at yung pangako ni Lord na binitawan niya, at yung mga aral ni Lord noon ay binabaliwala na nila. Dito na tayo sa 1:10. Ang tunay na pastol. Nagsalita si Jesus sa pamamagitan ng paghahalintulad. Sinabi niya, "Sinabi ko sa inyo ang totoo, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi dumadaan sa pintuan, kundi umaakyat sa pader, ay magnanakaw at tulisan. Ngunit ang dumadaan sa pintuan ay pastol ng mga tupa. Pinapapasok siya ng tagapagbantay sa pintuan at kilala ng mga tupa ang boses niya." So, napakalalim ng word dito ni Lord, 'di ba? Kung pagmamasdan mo, 'di ba, sinabi niya sa part na to na nagsalita si Jesus sa pamamagitan ng paghahalintulad sa sinabi niya,
Sinasabi ko sa inyo ang totoo, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa na hindi dumadaan sa pintuan, kundi umaakyat sa pader ay magnanakaw at tulisan. Ito yung mga yung ginagawa ng shortcut yung kanilang pananampalataya. Kumbaga hindi sila nagpapatuwid sa tamang kautusan ni Lord. Masinusunod nila yung kanilang mga sariling kagustuhan. So ang kinakalabasan ay nagiging masama at hindi nakakabuti yung pananampalataya nila dahil hindi talaga sila totoong mananampalataya. Ngunit ang dumadaan sa pintuan na yung pastol ng mga tupa, pinapapasok siya na tagapagbantay ng tagapagbantay sa pintuan at kilala ng mga tupa ang boses niya. So, yung tinutukoy dito ay si Lord. So, tinatawag niya ang mga tupa sa kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na niya ang mga tupa, nauuna siya sa kanila at sumusunod naman ng mga tupa dahil kilala nila ang boses niya. Ngunit hindi sila susundin ng iba. Sa halip ay agad pa nga nila itong lalayuan. Pag may pera tayo, papayos yan. Tinatawag niya ang mga tupa sa kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na niya ang mga tupa, nauuna na siya sa kanila at sumusunod naman ng mga tupa dahil kilala nila ang boses niya. Ngunit hindi sila susunduin. Ang iba sa halip ay agad pa nga nila itong lalayuan dahil hindi nila kilala ang boses nito. So, ito yung totoong tagasunod talaga ni Lord sa panahon niya. So, halimbawa, dumating yung time na ito na yung sinasabi ng Panginoon ng mga huling araw. Sa halimbawa sa pagbabalik ni Lord dito muli sa lupa, yung mga tao siguro matataranta sila na naririnig nila yung boses ni Lord na ito yung totoo maraming matatakot na narinig nila yung boses ni Lord. Maraming mga taong matatakot siguro at manginginig yung tuhod dahil mayroong isang boses na hindi natin siya kilala, hindi natin siya lubos na nakikilala dahil hindi natin siya ginustong kilalanin at makilala sa buhay natin. So ayun, dito na tayo makakaramdam ng sino kaya tong tao na to. Magtataka ka pagharap mo sa kanya kasi hindi mo siya kilala, hindi mo siya kinikilala at hindi mo inaalam yung tungkol sa kanya dahil wala kang pakialam sa kwentong meron sa buhay niya dahil hindi natin binabasa yung Biblia. So ito yung siguro yung sinasabi niya na merong mga nagpapanggap na alam nila yung pangalang salitang Lord pero hindi nila alam yung buong kabuuan na tungkol kay Lord. Kung ano yung kadakilaan ni Lord ay hindi nila alam. Alam lang nila na may Lord, alam nila yung salitang my Lord, pero hindi nila alam yung kabuuan na kadakilaan ni Lord sa buhay ng mga tao. So, yun yung nakikita ko sa mga kwento na ito na talagang marami tayong napupulutan na aral. Sinabi ni Jesus sa mga tao ang paghahalintulad na ito, pero hindi nila naiintindihan ang ibig niya sabihin. So, tama pag hindi mo talaga sinasapuso yung aral ng Biblia, hindi mo maiintindihan yung mga salita rito, hindi magiging bukas sa'yo o magiging hayag sa'yo mga word ni Lord dito sa Bible Si Jesus ang mabuting pastol. So kung tatanungin ka, tingin mo bilang isang tao, may isip mo ba na si Jesus ay mabuting pastol para sa iyo? Para sa akin, siguro ako sa aking opinion, kung hindi ko nababasa tong word niya, hindi ko masasabing si Lord ay mabuting pastol. Dahil hindi ko siya kilala, para sa isang sanggol na tulad sa mga anak natin, hindi natin pinakilala si Lord, hindi nila mababanggit si Lord na si Lord ganito, mabait yan, pagagaling niya tayo sa karamdaman. Kasi hindi natin pinakikilala sa kanila si Lord na hanggang sa lumaki sila. Pero hanggang tayong lumaki tayo na binabasa natin yung kabuuang istorya niya, mas mapapalalim tayo, makikita natin na kung gaano kabuting pastol ang Panginoon para sa mga tao dito sa kalupaan. So, number 7. Kaya muling sinabi ni Jesus, sinabi ko sa inyo ang totoo,
Ako ang pintuan na dinadaanan ng mga tupa. May mga tagapagturo na nauna na sa akin na ang katulad ay mga magnanakaw at mga tulisan. Ngunit hindi sila pinakinggan ng aking mga tupa. So, ito yun na. Yung punto rito ni Lord, I think ito yung mga nagpapanggap na nagtuturo ng salita niya. Nagpapanggap na alam yung Biblia. Pero ang katotohanan, hindi sila totoong ang layunin ay ipakilala si Lord eh. Kaya yung mga tinuturuan nila, example siguro to sa ibang mga church na nagbumuo ng ibang mga churches na nagbubuo ng simbahan pa lang na sinisik nilang magkaroon ng laman yung kanilang simbahan, pero magtataka ka bakit yung mga pumapasok sa simbahan nila ay hindi sumusunod sa katuruan nila at hindi rin nakikinig. Kumbaga namumuhay pa rin din sa kasalanan. Yun yung nakikita ko sa salitang to, sa mga sinabi rito ni Lord. Yun yung pinakamalalim na nakakapagbukas sa mga isip ko, sa mga mata ko, sa mga nababasa ko dito, na yun ang nagbubukas sa isipan ko, sa mga mata ko. So tama si Lord, siya ang pintuan at walang sino man sa pamamagitan ko ay maliligtas. Ako ang pintuan, baliktad pala. Ako ang pintuan, ang sino man pumasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Magiging katulad siya ng tupa na malayang makapasok at makalabas ng kulungan at makapagtayo siya ng pastulan. So, ito na yon yung mga nagtatayo nga ng mga churches na hindi nag-grow yung church nila dahil merong mali sa simbahan na to. Merong kasalanan na patuloy pa rin sa simbahan na to, na namumuhay pa rin sila sa sin at sa katuruan na mali. Kaya, yun yung nakikita ko eh. Yung example nito ni Lord dito, na yung mga nagpapanggap na pastol na ang tinuturo ay tamang katuruan, ngunit mali palang katuruan ang naituturo nila, at sila rin mismo ang pinapakita nila ang kanilang mga sarili ay kasalanan pa rin, kaya patuloy pa rin ng mga tao ay namumuhay pa rin sa kasalanan na kanilang tinuturuan. Number 10, dumarating ang magnanakaw para lang magnakaw, pumatay ang mangwasak. Ngunit dumating ako upang magkaroon ng mga tao na buhay na ganap. Ako ang mabuting pastol, at ang isang mabuting pastol ay handang mag-alay ng kanyang buhay. So, tama dito yan ulit si Lord, na siya nga ang sugo na sinugo sa sanlibutan upang magbigay ng chance ulit magkaroon ng buhay, na magkaroon ng relationship ulit kay Lord. Dahil sa kanya nagkaroon ulit tayo, nabuksan muli ang ating pintuan para sa Panginoon. So, hindi siguro tayo magkakaroon ng pintuan kay Lord kung wala tong binigay ni Lord na pagkakataon sa atin, kung hindi siya bumaba rito sa lupa at ibuwis ang kanyang buhay para sa sanlibutan. Hindi siya katulad ng bayarang pastol ng mga tupa, sapagkat ang ganitong tagapagbantay ay tumatakas at iniiwan ng mga tupa kapag nakakita ng asong lobo na paparating. Kaya sinasalakay ng lobo ang mga tupa at nagkakawatak-watak sila. Tumatakas siya dahil bayaran lang siya at walang malasakit sa mga tupa. So, ito yun. So, ako din ang clues ko rin dito na, syempre, di ba, pag ikaw, isa kang tagasunod kay Lord at mayroon kang isang simbahan na pinapasukan, na nakikita mo na pinapastol ka ng isang pastol ng tama, at nakikita na mo talaga na ang pastol ninyo ay mahal kayo at concern sa inyo, mag-grow ka sa church na to, at makikita mo yung sarili mo na ikaw ay tupa at nasa tamang leader ka, ganun. Kaya sinasalakay yun. Siyempre, di ba yan, pag sinalakay sila ng lobo,
At ganun din sa tao, pag sinalakay tayo ng lobo, magtatakbuhan nga naman ang mga tupa dahil sa takot. Tumatakas siya dahil bayaran lang siya at walang malasakit sa mga tupa. So yun, ganun na ngayon nakakapagturo nga siya ng salita ni Lord, pero pagdating sa araw ng ayan na, yung tupang kanyang tinuturuan ay nasa kapahamakan, mawawala na lang siya parang bula at hindi mo natin makikita na may malasakit siya sa kanyang mga tupa o pagmamahal sa kanyang mga tinuturuan. Ako ang mabuting pastol kung paano ako nakakikilala ng aking ama at kung paano ko siya nakikilala, ganyan din ang pagkakilala ko sa aking mga tupa at ang pagkakilala nila sa akin. At inaalay ko ang aking buhay para sa kanila. May baba akong mga tupa na wala sa kawan na ito ng mga Hudyo. Kinakailangan ko rin silang tipunin. Pakinggan din nila ang mga salita ko at ang lahat ng nakikinig sa akin ay magiging isang kawan lang ng may iisang pastol. Mahal ako ng Ama dahil inaalay ko ang aking buhay para sa kanila at pagkatapos ay muli akong mabubuhay. Walang makakakuha ng aking buhay kundi kusa ko itong ibinibigay. May kapangyarihan akong ibigay ito at may kapangyarihan din akong bawiin ito. Sinasabi ito ng aking Ama sa akin. Dahil sa sinabing ito ni Jesus, nagkaroon na naman ng pagtatalo ang mga Hudyo. Marami sa kanilang nagsasabi, baliw siya at sinasaniban ng masamang espiritu. Bakit niyo siya pinakikinggan? Pero sinasabi naman ng iba, hindi makakapagturo ng ganyan ang sinasabihan ng sinasaniban ng masamang espiritu. At isa pa, paano siya makakapagpagaling ng bulag kung totoong sinasaniban nga siya? So stop tayo dito, diba? Totoo nga naman. Diyan tuloy natin yan ulit yung sa itinakwil ng mga Hudyo si Jesus. So diyan stop muna tayo dito pero sinabi naman ng iba na hindi makakapagturo ng ganyan ang sinasaniban ng masamang espiritu. Tama siya. Kung siguro ako masama akong tao, hindi mo maiisip yan hindi ka magkakaroon ng mindset na o kapangyarihan na kaya mo pagaling. So dito pa lang bulag talaga ang mga Hudyo at ang ibang mga tao sa kabutihan at kadakilaan ni Lord noong unang panahon. So napaka-bless natin dahil alam natin at nababasa pa rin natin ang mga buhay niyang salita at patuloy na nabubuhay sa sanlibutan na ito. Yun lamang at hanggang dito na lang tayo. Tutuloy natin sa ibang mga oras o araw itong ating sunod na babasahin.